Morning sa inyo mga kaoban. It's Monday po dito sa Municipality of Balagtas, 4th floor mga kaoban. Makikita rito si Ma'am Chairman ng Comelec ng Balagtas. Nagde-demo po sa rito. Pinaliliwanag po niya yung tungkol po sa botohan sa 2025, May 12. Pinakikita po sa screen yung mga dapat tandaan ng mga botante, yung mga bawal, yung mga kailangan, kung ano yon. Sa huli po ng video, ipapakita po rito yung paano pagboto. Sa bobotohan natin sa darating na May 12, we will vote for 12 senators, 1 party list group, and then sa local naman po natin, yung member ng House of Representatives, Congressman, and then we will have 1 provincial governor and 1 provincial vice governor. Dito naman po sa ating, yun nga po, meron pa tayong bukal, and then, sa local natin, meron tayong mayor, vice mayor, at saka yung ating 8 sangguniang mga konsihal ng bayan. By the way po, kasabay po ng ating May 12 national and local elections, magkakaroon din po ng election ang parliamentary. Hindi naman tayo doon kasama, kaya skip ko na rin po. Limited acts prior to the election day. Gaya po ng gun ban. Kung meron man po may mga sa inyo, may mga gamit, pwede naman po kayo mag-apply for exemption, pero mind you, napakahirap na proseso po yun kasi ang ginagrant lang ng commission doon ay yun lang po may mga threat. Okay po. Ang PNP, ina-apply din po yan nila, mga security agencies, and then pati nga po yung mga airsoft guns. Dati po kasi medyo hindi po yun kasama, medyo nagkaroon ng gray area. And this time po, kasama na po siya sa gun ban natin. And then, ang campaign period po para sa national positions natin, like the senator and the party list, mag-start po yan sa Feb 11 hanggang May 10, the eve of the election day. Except po yan sa April 17 and 18, dahil po yun po ay Holy Thursday and Good Friday po natin. Mahal na araw po, bawal po mag-kampanya. Kaya po kung may nakikita kayong nangangampanya, pwede nyo naman po silang pagsabihan kasi nilalabag po nila ang nasa election code natin. Para naman po sa mga local positions, March 28 po mag-start ang campaign. Sila po, sa ngayon po, kahit po nakapag-file na sila ng kanilang Certificate of Candidacy, they are still not considered as candidates until the start of the campaign period. Ang tawag po namin sa kanila sa ngayon ay aspirants pa lang po. Kasi hindi pa po lumalabas yung ating final list ng candidates for every municipality. Ang sabi po ni Mr. Chairman, na aming Chairman George Garcia, by December 13, ang target date na mailabas ang ating final list of candidates. Last week of December, hopefully, makapag-print na tayo ng mga official ballots natin. And then, voting for overseas voters, by 1 month po yan sila na pagboboto. Time to vote. Opo. Ngayon po, maganda na po ang ating kalagayan ng ating mga overseas voter kasi po meron na pong introduce na po ngayon yung ating internet voting. They're not interested or ayaw nilang ma-compromise yung kanilang mga application kasi sila for residency doon. Kaya ayaw nilang ma-compromise doon. And then, voting. Ang period to vote nila is from April 28 to April 30 only. And inap na. So, minabuti po ng ating komisyon na bigyan sila ng mas maagang oras na nandun sa presinto. At nasubukan na po namin yan na nakaraang 2022 elections. Doon po sa NCR, nagkaroon po ng ganyan. At nakapila po talaga yung mga naka-wheelchair, mga matatanda, 5 o'clock, 4:30, as early as 4:30. Nandun na po sila sa voting center. Ganito po yan, kasi di ba ang mga persons with disability natin at saka yung ibang mga seniors,
hindi na po yan able masyado na makaboto. Nagsasama po sila ng assistor nila. Pwede naman po yun, basta inilagay nila dyan sa application for registration. Ni-identify doon kung sino yung assistor nila, may pinafill upan din kami form. And then, pwede rin naman po silang humingi ng assistance sa electoral boards. Doon sa labas pa lang ng kwarto ni teacher na presinto nyo, ang instruction mo namin ngayon, isa-isa. Yung dati kasi, tugtog-tugtog yun. Ngayon po, isa-isa ipopost nila. Hindi ko alam paano gagawin ni teacher sa ganong proseso. Baka sakop niya buong board ng buong pader ng presinto. As alam na po ni teacher yan, madiskarte po ang ating mga teacher. Kaya marami na nakaka-graduate, diba? Kasi po, madidiskarte po talaga sila. Number niya sa EDCBL. And then yung precinct number din po, tandaan niyo po. Kasi ang cluster precinct 1, marami pong established precinct na kasama. Like 001A, 001B, 001C. Tandaan niyo rin po yun. Hindi lang yung cluster precinct ang tatandaan nyo, kundi pati yung established precinct kung saan nyo nakita yung pangalan nyo as a registered voter. Para pagpunta nyo kay ED, madali nyo na lang i-trace. Then, dapat po walang markings pa na indelible ink ha, dahil pag may ganon, hindi po talaga kayo papabotohin na ng electoral board, itatawag pa po kayo kay mamang pulis. Kasi, ano po kayo, flying voter kayo pag ganon. Tapos po, kapag naman po hindi ko na-question ng inyong identity, no need na po na magpakita kayo ng additional ID. Unless, alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo yon or nagparetoke kayo ng mukha, hindi na yun talaga ang mukha niyo. Minsan, bago yung watcher, hindi niya ganun kilala, kaya naku-question ang identity niyo. That's the time, that's the only time na maglabas kayo ng additional requirement to prove your identity. Na oval is na markahan nyo. And wag po kayong magmamarka doon sa mga tiny marks yung na nasa gilid. Kasi it will invalidate your official ballot. One ballot is to one voter only. Hindi po kayo pwedeng humingi ng ibang ballot. Iba na kunyari sabihin nyo, ay namarkahan ko. Hindi po pwedeng lalapit kayo kay EB, hingi kayo ng panibago. Hindi po. Kaya pag tinanggap niyo po yung balota galing kay teacher, examine nyo na po doon mismo sa harap niya. Para po, hindi na yung nadala nyo na sa upuan nyo, nandun na kayo, tapos yung pala intentionally, you have put markings, kahit saan doon banda na natamaan ng timing marks, follow na po yun. Hindi po pwede yun. And then, magtapos i-shade yung balota, nasa inyo lang nakaharap yung screen. Hindi po, kaya nandito si electoral board, di ba yung dati? Bagay yung dati maliit lang naman. Pero kasi ito, kung malaki yung ating LED, ilagyan po natin ng protective security screen siya, sa gilid. Tapos, suriin niyo yung resibo, yung nilabas. Ganito naman yan, dito sa aming mga ballots na magagamit sa inyo, may times na, ay nakalimutan ko sino nga ba yung binoto ko. Kasi hindi po ito yung mga pangalan talaga, yung mga kandidato. Ano lang po to, fictitious persons lang po to, mga pangalan artista, kung sino-sino, gano'n. Kaya, makakalimutan nyo, basta sabihin nyo sa BPPAT na lumabas, sa voters receipt, ay, iba, hindi naman itong binoto ko, pero yung sa balota nyo, yun talaga yung sinilan nyo. Dito lang naman sa ating demonstration, para lang sa roadshow po yun. Pero sa actual na voting day natin, sa e-day natin, is sigurado naman po na bago kayo pumunta sa kanya-kanya ninyong presinto, alam niyo na po kung sino-sino yung mga iboboto nyo. Lalo sa local positions, kilala nyo naman na po talaga sila. Pwede mag-undervote, but huwag po kayong mag-overvote. Kasi pag nag-overvote kayo, hindi po yun babasahin, hindi po yun i-count ng machine. Babasahin yun yun, ihulog nyo po yun sa lagayan na nakadikit dito sa gilid ng ating ballot box. Dati po, wala pong ganito. Yung mga nasa taga-treasurer's office, wala pong BBPAT receptacle. Kanya-kanyang improvise po tayo. Nandiyan yung ng official ballots, yung kahon.
Nandiyan pong bumili ng mga lagayan, nandiyan pong karton ng sapatos, nagdadala talaga si teacher doon kasi lagayan nga ng voter's receipt. Ngayon po, improvise na po ang COMELEC. Meron na po tayo voter's receipt receptacle na nasa labas po na ballot box. Parang bulsa po yan. Nakikita niyo po siguro, hindi na po transparent ang ating ballot box. Kasi dati po, di ba, paghulog na official ballots, yung matitinig ang mata ng watcher, kasi kaya nga watcher sila eh. Nakikita nila yung nasi-shade, yung sinade nyo, yung nahulog na ballot. Identify nila kayo kasi syempre training rin yan sila ng kanilang mga politiko na watcheran. Ngayon po, in-enhance na naman po ni COMELEC na hindi po siya translucent. Hindi po makikita kung ano yung mga sinada niyo sa loob. Pero maaninag na nahulog yung balota niyo. Pero hindi po makikita kung nasaan yung markings na mga nilagay niyo. Ng presinto, ng kwarto na yun. Bago kayo lumabas ng kwarto, ang dapat na dala-dala nyo ay kung ano lang yung pumasok kayo. At dapat po may marka ng indelible ink yung inyong mga daliri. Upuan yan sa kung secrecy folder, lahat po yung may secrecy folder, marking pen. Bilog lang po, shade 15% ang threshold po ng machine para basahin. Para po pero sana po, yung may isa talagang gagamit, no, provided natin na marking pen. Subukan natin yung talagang kapasidad ng ating machine. Kaya kami nag-roadshow. Manipis na po siya ngayon. Dati kasi makapal, di ba, ang hirap-hirap kapag ang lit-lit ng chair ni teacher. Yung pinaupuan sa atin, hirap na hirap tayo kung paano, lalo yung mga kaliwi. Smart card na nga po pala ngayon na isa pa yun sa mga enhancement. Dati kasi, kung particular kayo, i-button pin, yung parang palawit ng keychain, parang keychain. Yun yung hirap na hirap ang mga teacher na ilagay ng ganon-ganon. Ngayon po, hindi na. Smart card na po ang hawak natin. Ganito na po. Ang hawak po ng mga electoral boards. Ganito na po. I-insert lang po nila dyan. Binabasa agad. And like noon yung i-button pin, hirap na hirap sila i-ganugan. Kasi parang, di ba, merong orientation din. Kung ano yung orientation ng pagsubo natin ng balota noon, yun din ang orientation ng i-button pin. Kaya ngayon, enhance na nga, gaya na sabi ko, very smooth na po. Kasi meron na siyang alignment tray, dire-diretso na po siya. At ang pagsubo ng smart card, dito lang din po, si teacher po ang nakakaalam. Hindi po kita niyo po, you only have 15 seconds to review yung front niya and then 5 seconds to review yung back. Baka magulat kayo, ay, ang bilis naman. Kasi po, kaya meron tayo motion study kasi na ginawa ko regarding dyan. Siyempre, kung patatagalin na kailan yung mabasa, paano naman naman nakapila? Imagine nito po, 1,000 po ang butante kada presinto. Yung buwan natin. At is tingnan po muna. Yan. Hintayin mo, very. Ito, dinidiretso na po niya yung official ballot dun sa ballot box. Nakita niyo po ba kung may bumagsak sa ballot box? Hindi po, di ba? Hindi kagaya po nung dati, translucent po yun. Laro-laro kung paano bumagsak ng balota na machine. So, satisfied naman po kayo. Lahat po na nababa sa voter system, di ba? So, isa pa po na yung ma'am, actually, ito yung machine. Isa pa po na yung iba po. May mga nag-marking special ballots which has a 1 to 6 years imprisonment po yun. Kaya huwag na huwag po gawin. Dito lang sa DEO,
I-aggregation. Yung tamang proseso po, si third member po, hindi po ang hawak ng voters receipt. Ikaw si third member. Hindi ka hawak ng voters receipt. Si botante lang talaga, pagkatapos siya mag-check, yung hulog niya na dun sa machine. Ma'am, subukan mo rin po, ma'am, na pagkatapos ng hulog. Hindi natin expect na gano'n pala. May technology pa na gano'n sa mga nagtsaga kaya dun sa mga natin. Mga kapatid mo. Ma'am, tingnan niyo yung mga image, hindi nyo namin na. Okay po. Yan, yan. Ayan po, binibilang yan. Pag kayo po yung dahil po matapos. Opo. 15 seconds po sa front, 5 seconds sa back, 20 seconds overall. Kaya mo siya sa akin kasi yung pwede pakagayin ng bongga. Kasi nga po, maraming magkakaroon. So, okay naman. Yan. May counter din po ito naman. Makita niyo po, makatulog kayo, di ba? So, tama po. Ilagyan niyo po ng markings para na-check nyo. Ito po. Guys, ulit na yung marking pens. Ha? Yan mo dun sa tape. Sample ko na. Nang may error. Sino po may error? Opo, sampulan niyo po. Sige po, sampulan niyo po. Para makita natin. Gusto niyo po lagyan niyo po ng yung sa priming mark. Sir, yung gilid. Ano yung gilid? Ano po, sir? Tama po yung lumabas? Opo, lumabas po. May overvote. Yan po ha, si sir po, nag-try siya mag-overvote. Nilabas din po sa voters receipt. Okay po. Nakita niyo po ang bilis niyang isubo, ang bilis niyang kainin. Dati, nagkakaapat na orientation yung ginagawa natin, nagamitin na talaga siya basahin. Kasi yung iba, sobrang kapal kasi namin yun ang papel namin. Imagine niyo, 150 GSM, ang kapal niya. Ano sinasabi? O, ito po Ma'am, sir's excuse. Naglagay po si sir ng abnormality sa official ballot. Sinabi po ni screen, failed to cast the ballot kasi nga may abnormalities na nabamasa si system. Return the ballot, remove the ballot from the entry slot, and then isa pa, please insert the ballot. Tingnan ulit natin. Ibang angulo naman po. Kapag po gano'n ang instance, hindi binabasa talaga, apat na try, ilalabas po niya ulit yan. And then, hanggang hindi na po talaga pwede yan, apat na po, ibibigay niya yan kay electoral board. Yan po, kaya ito may ballot, because the ballot is good or contaminated, press the return button and check. Babalik siya ang timano.
Kaya, yun na po, yung mga nakatayo